Ang gagawin mo kapag yung anak mo, kaibigan mo, o kapatid mo ay binigyan ng Haunted Elsa doll? Pag nakarinig tayo ng haunted dolls, ang iniisip agad natin is yung mga Victorian era Annabelle dolls. Pero itong story natin today ay tungkol sa isang Disney princess na manika na si Elsa. Nangyari siya 2013 and Pasko nung time na yon. And yung Elsa doll nga is a gift for Christmas. Yung nanay ng batang pinagbigyan ay si Emily Madonia. And sabi niya, itong klaseng doll na to ay yung mga type ng manika na kapag pinindot mo, may tunog na ipoproduce. And sa case nga ni Elsa, ang kantang maririnig mo sa kanya ay yung kanta ng Let It Go. Sobrang sikat nung kanta na yon, hindi natin ma-imagine na ma-associate siya sa pagiging haunted. Actually, ang weird na bagay tungkol sa story na to is 2013 binigay yung manika, pero nag-start yung mga weird at creepy experience nila sa manikang yon year 2015 na. So, inabot pa ng 2 years na naging normal yung manika sa kanila bago pa to tuluyan naging haunted. Ang very first encounter nila was sa loob ng 2 years. Yung language nung kantang Let It Go ay pure English lang. Never nila narinig yun na parang kumanta ng ibang version or ibang language. And sa gulat nila, every now and then, year 2015, kapag nilalaro yun ng anak ni Emily, naririnig niya na yung version nung manika na Let It Go ay hindi lang English. May mga times na naririnig niya ito in Spanish version. And as per Emily, never nilang ginalaw yung mechanism or yung loob ng manika. So there's no way na magkakaroon ng ibang language na kakantahin yung manika. It was just a very random thing na nangyari. And since the very first time na nag-Spanish language yung manika, nagsunod-sunod na. Naging pag-aari nila yung manika for more than 6 years. And sa loob ng 6 years na yon, never nilang napalitan ng battery. Kasi alam niyo naman yung mga laruan, madaling pagsawaan ng mga bata. Kaya hindi na sila nag-dare na i-refill or i-replenish yung batteries. Pero may mga times, naririnig nila itong kumakanta, nagsasalita, at tumutunog kahit nakapatay. It's very disturbing. And bakit suddenly bigla na lang may paranormal activities na namumuo or connected doon sa Elsa doll? May mga times din na makikita nila yung manika sa ibang kwarto, kung saan hindi naman nila nilagay doon. Minsan sa kitchen, sa living room. Basically, it's as if the doll is moving around the house alone. Paano niya nagagawang maglakad? Or sino yung bumubuhat sa kanya sa mga kwarto na yon? Sa loob ng 6 years na yon, parang lahat ng nangyayari sa family ng Madonia ay puro kamalasan na lang, puro aksidente, bankruptcy, loss of job, and they started thinking, is it the doll na nag-cause ng kamalasan sa buhay nila? Year 2019, nag-decide sila na itapon yung manika. It was around December when they did that. You know what, guys? After ng ilang weeks, nakita nila na yung manikang si Elsa sa isa sa mga sofa nila sa kanilang sala. Tinanong ni Emily yung mga anak niya kung may kumuha ba sa kanila noon sa garbage bin sa backyard nila. And of course, the kids said na hindi nila kinuha. Nagalit siya sa mga bata and she was really making them admit kung sino sa kanila yung kumuha ng manika. But deep inside her heart, alam niya na wala sa mga anak niya ang kukuha nun sa kanilang basurahan. Kasi they would have to get it sa pinakailalim talaga ng basurahan kung saan niya nilagay yung manika. And none of her kids would want to do that. And at this point, yung doll na Elsa ay pag naririnig ng family na kumakanta ng Let It Go, na wala na yung English version, it was just pure Spanish. As the time goes, yung manika ay medyo lumalala na talaga yung mga ginagawa niya. And the family decided again to just throw away the doll again kasi sobrang lumalala na yung mga instances na nangyayari sa bahay nila. At times, whenever the doll's around them, they would always feel na may nakatingin sa kanila. They would hear footsteps around the house na naglalakad, and nag-uumpisa na din silang makakita ng figure ng babae around the house. What they did is, binalot nila ng doble-doble yung manika, binox nila, nilagay nila sa pinakailalim ng basurahan to make sure na wala na talaga makakakuha at hindi na siya makakabalik. Ginawa nila yon on the day ng garbage collecting day nila. Shortly after, the Madonia family decided na umalis to go on a trip kasi iba yung stress na binigay sa kanila ng Elsa doll. And you know what, guys? Pagbalik nila sa
backyard nila ay nandoon ulit yung Elsa doll na para bang inaantay silang makauwi. Sa mga puntong to, the family was just really dedicated na maalis yung manika sa buhay nila. Kasi ginagambala na sila, it has been happening for a long time already. And what they did is, plinano na lang ipadala sa family friend that knows how to handle things like this, mga haunted na bagay, mga haunted dolls. And when it arrived sa city, nung pinadalhan nilang family friend, what he did is, tinape niya yung Elsa doll sa harap ng kanyang truck. And luckily, as of the moment, wala namang naibalita na nakabalik yung manika sa bahay ng Madonia family. Actually, itong story na to ay nabalita siya sa KPRC2 Houston News, pero hindi masyadong nabigyan ng details kung saan ba talaga nagmula yung doll, kung sino nagbigay. And kung meron man akong conclusion dito, since after 2 years pa nagkaroon ng paranormal activity sa bahay nila from the doll, what I think is there's some kind of entity that has been in their house for years, and that entity is siguro hindi niya lang alam kung saang bagay siya magkakaroon ng connection, or in what way does it want to let the family know na nasa paligid siya at kasama nila. And nung dumating sa bahay nila si Elsa, yung manika nga, I think it saw that chance para gawin yung mga bagay na ginawa niya. By the way, here is the final look of my makeup. Kung gusto niya rin gamitin yung mga products na ginamit ko, I would put it in my yellow basket. Go check them out. But anyway, so if my video, comment kayo mga horror stories na katulad ng haunted doll na si Elsa. You can message me on Instagram, you can share stories with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone.